Anong mensahe ang kailangang malaman ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Akala ko buhok ko. Ito, itong guhit. Akala ko buhok. Di pala. Ang weird. Tinanggal ko pang ganun. So, meron tayong Page of Wands, Queen of Pentacles, the Sun. Walang bida dito dahil dalawa ang court card. So, energy sila pareho. Ano kaya tong Page of Wands? So again, wala tayong description kung sino yung bida para malaman nyo kung kayo ba to or someone na kakilala nyo. Sa ngayon, wala pa. Baka magkaroon mamaya. Tingnan natin. Pero sa ngayon, energy tong dalawa. Pwede magdugtong sila, pwede rin hindi. So tingnan natin kung magdurugtong ba sila. Ano ulit? Page of Wands. Page of Wands. Ayan ang ilaw. Kaya lang madilim eh. Page of Wands. Kinlarify ng Two of Pentacles at Seven of Cups. Ano yun? Ay, namatay yung ilaw. So ang dating sa akin, may ano siya dito energy. Pasimula ba lang. Parang yung attention niya, meron siyang tawag doon, pinag-iisipan na ilagay doon ang kanyang energy. Pero tungkol saan yun? Seven of Cups. Ito naman na balancing ng priorities. Ito naman na either nalilito or may gusto siyang i-manifest, kaya dahil nalilito rin ako. Hindi ko alam kung ano ba subject dito. Career ba to? Relasyon, friendship, kapamilya, kamag-anak, kapitbahay. Maglalagay tayo ng ibang detalye para may idea tayo kung ano bang tinatahak ng sitwasyon dito. Dahil nakakalito kung description lang, walang subject, diba? Ano kaya to? May fox tayo. Path, crossroads. Ito, broomstick. So again, Page of Wands, no? Ito Pentacles, Seven of Cups. Ano to? Employment. Ayun yung subject natin dito. Parang dating gustong mag-try ng something new.
Nakikurious ba yung bida natin dito? So sa ngayon, hindi ko nga masabi kung kaiba to or someone na malapit sa inyo kasi wala pa nga tayong literal na bida. Pero yung sitwasyon o senaryo, iikot sa career na para bang nag-iisip yung bida natin na what if lumipat siya ng ibang work. Actually, nalilito nga siya dito. Ito. Kung ipupush niya pa ba tong career na meron siya ngayon or lilipat na ba siya? Kasi nandito rin tong Two of Pentacles na nagbabalance siya ng pros and cons. O ng two options. Pero yung options ay all about employment. Ito, employment yan. Career. Bakit nandito tong broomstick? Ewan ko, parang dating minakaaway yata siya sa current job niya, kaya siya napapaisip what if lumipat siya ng ibang work. So again, may conflict dito either may nakakasamaan siya ng loob sa workplace o sa tao sa paligid niya. Kung di workplace ay sa bahay na parang against, may someone na against sa idea niya sa work, hindi niya kasundo. Kaya ayun, napapaisip siya ng ibang option. Pero again, binabalance niya dito nagtatry siyang i-balance yung pros and cons. Ano bang mas maganda? Stay pa ba siya dito sa work or mag-iba na? Kaya lang nalilito nga siya dito. Sa dalawang to, crossroads at 7 of Cups. O sabihin nating may mga choice na siya. Pwede rin ganon. So case to case basis, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Sabihin natin may choice na siya dito. Yung iba nag-iisip pa lang. Yung iba naman meron na. Kaya lang nga at the same time, kung meron na hindi pa siya makapili kung ano yung mas better. Kasi nandun pa rin siya sa process ng pag-balance ng pros and cons at ng option niya. So again, kaya nag-lead sa ganitong sitwasyon na nandito siya sa period na naguguluhan siya sa topic ng career. Dahil nga sa presence ng whip, or baka may abuse na nangyayari sa workplace, or may masama bunganga doon, or violence na talaga, depende, or paulit-ulit yung toxic situation, di nababago. So maraming problem. Kaya lang, alam naman niya sa sarili niya maraming problem, pero again, at the same time, siguro maganda yung salary, kaya hindi rin niya maiwan. Kaya nalilito siya dito sa crossroads.
tingin ko may awareness naman siya eh. Kung bakit kailangan niya nang umalis sa workplace kasi magulo nga yung sitwasyon. Kaya lang at the same time, deep inside, siguro nga may something pa rin doon sa work na parang nanghihinayang siya kung sakali man na alisan niya. So, sabihin nga natin salary or permanent na siguro siya. Kasi mahirap, di ba? Kung aalis ka, tapos maghanap kang bago. Mahirap nga ma-permanent. Kung dito, permanent ka na. Di ba? Mahirap mag-desisyon. Babalik ka na naman sa pagiging probationary. Kasi minsan pag permanent or casual or depende kung anong level. May rank daw kasi yan eh sa workplace. May rank and file. Basta may rank. So depende sa tagal mo. So pag tumatagal, may increase salary. May iba ganun eh every year. Example lang. Every year nag-increase ng 1K. Depende, ha? Hindi naman lahat, pero may ganong company na benefits ba increase salary 1K, 2K. May iba naman na malit yung salary pero maganda yung benefits. May iba naman na maganda yung salary, maganda rin benefits. So again, maraming factor kung bakit hindi mapagdesisyon yung bida natin, lalo na nga siguro kung ang priority ay health. Sabi natin sakitin yung bida natin or meron siyang magulang or kapamilya, probably magulang o pwede nga ring anak na dependent niya, na yun nga siguro hindi niya maalisan kasi nga maganda yung benefits ng company na tutulungan siyang magbayad ng mga medical bills. Diba sa panahon ngayon napakamahal magkasakit. So again, maraming factor kung bakit hindi makapagdesisyon agad-agad yung bida natin kung alis na ba siya o hindi pa. So case to case basis, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero dito pa lang tayo sa una, Diyos ko. Ngayon, Queen of Pentacles. Ano to? Excuse me. Queen of Pentacles, Wheel of Fortune. Ito na ang bida natin. Bitaw na. So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Kung alam niya sa sarili niya, extrovert siya, di pwede. Pwede. Sa babae din. Okay? Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, ito na yung self-made clue ko. Lalaki nga, lalaking tao, or babae kung extrovert. Knight of Swords, single or separated. Single, separated, o baka ex-partner to ng iba sa inyo. With, widow or widower, byuda. Edad ay 26, probably 26 to 39 years old. So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. May 7, pang 7 pa ba? Tama na yan. Yun yung bida natin, ha? So, Queen of Pentacles. Kaya lang, pareho nga palang court card to. Pero again, yun ang bida natin.
ano ba to? Queen of Pentacles at Wheel of Fortune. So, ang susunod na scenario, makakapili na ba yan? Ito kasi yung ano near future, far future. Tingin ko makakapili na yan kasi nandito na tong Queen of Pentacles. Siya yung card ng pagiging practical, reliable, dependable. So, sa madaling salita, yung decision making niya ay base sa practical way. Okay, kung ano yung practical, yun sa tingin niyang practical. So, ibig sabihin, ginamitan niya ng common sense. May iba kasi na walang common sense. Basta ideal. Yun na yun. Pero ito, binase niya sa current status ng environment niya. Kung anong kalagayan ng present situation niya. Lalo na environment. Kasi sa panahon ngayon, may crisis, di ba? Global crisis dahil nagigera nga sa ibang bansa. So, dahil kailangan ng pera, di ba? Kailangan ng pera ngayon at panahon ng kagipitan. So, ang tanong, ano yung pipiliin niya dito? Bago ba o luma? Pero kung ano ba yung sa tingin niya ay practical, kasi siyempre general reading to. Siya lang makakaisip niyan. Kasi mamaya, maganda nga yung pangalawang option. Malaki salary, maliit naman yung benefits. May iba naman na maliit ang salary, malaki benefits. So, again, depende nga sa mga option niya. Siya na makaka-decide niyan. Pero kung ano man yung option na mapipili niya, tingin ko magiging blessed dito. Luck to Fortune. So, maganda kung i-clarify ko na rin. Okay? Para hindi na rin malito yung nanonood. Ano ba mas better? Yung bago o luma? Kaya lang 18 minutes na tayo. Tayo pwede magtagal May lalaki dito. Eto, siya rin yan. Yung bida natin. Ito rin yun Yung lalaki sabi ko dito. Or babaeng extrovert. Teka. Maganda kung dagdagan ko pa to. Bago ba o luma? So, lilipat ba siya? Yes or no? Maganda ba yung new option? Yes or no? Yung new option. Tingin ko yung new option yung mas better. Bakit? Kasi dun sa current niya, ito yung current. Ito. Yung current situation niya dito. Toxic nga, 'di ba? Literal na toxic.
yung sitwasyon niya to the point na maaring maapektuhan yung health ng bida natin. Kasi may mais tayo na pwedeng mag-bring ng sickness. Stress, too much stress, anxiety, depression, worriness, irritation, annoyance. Na parang nauubos yung energy niya doon, nade-drain siya. Saka feeling niya ba hindi nasusuklian yung effort niya. Isa na rin yun sa nagpapasad sa kanya. Parang di worth it. Yung pag-spend ng time niya doon sa workplace, sa current job. Ito. Dito sa bago kasi, kaya siya maganda. Kasi maganda rin yung mga cards, Tingin ko mas malaki yung sahod doon. Na parang masi-surprise siya dito. Mapa-thank you siya sa universe na ibinigay sa kanya yung career na gusto niya talaga. Or siguro yung career na passionate siya. So, ganun ang tinakbo ng reading natin. Tingin ko mas better. Mas better yung bago. Kasi, may inspire siya Doon kasi sa luma walang inspiration. Dito may inspire siya for some reason. Siguro dahil maganda makitungo yung mga kasama niya, unlike dun sa previous or sa current. Ito sa current job niya. Basta yung job niya, yung first option, kaysa dun sa first option, di siya happy dun. Dito sa second option, which is yun nga yung better, dun siya may inspire or ma-motivate na mag-work or mas galingan pa, ganun dating. Saka tawag dito, yung mga issue niya doon sa luma, sa first, wala dito sa second. Kasi may card din tayo ng bear na tawag dito, may kinalaman sa health. So dito na-stress siya, dito okay, stable yung health niya, saka in control siya, yun mahalaga. Unlike dun sa previous, parang binubully siya. Dito sa first option, parang binubully siya doon. Or toxic nga yung mga kasamahan. Siguro prone sa quarreling, tawag doon, quarreling, constructive criticism, or who knows, baka hindi talaga constructive, baka literal na nang lalait. So then, in general, mas better nga tong second, kasi nandito magiging happy talaga siya dito, unlike dito na lagi siya na-stress. So mas maganda yung environment dito sa pangalawa kaysa sa una. Saka ano pa ba? Satisfied siya. Ayun na malaga. Satisfied yung bida natin dito sa pangalawa, na parang feeling niya blessed siya. Siguro nga dahil maraming
benefits dito sa bago, o mas malaki salary, or may position siguro siya, depende. So, dito naman tayo sa The Sun. Ano itong The Sun? Queen of Swords. Queen of Swords. So, The Sun, Queen of Swords, Death card. So, yung Queen of Swords natin, isip ko, tao ba yan? Career kasi ito eh. So, tingin ko energy na lang siya, yung Queen. Queen of Swords. So, maganda naman, nandito yung The Sun, diba? So, ang far future, so, ibig sabihin, far future, hindi yan sasakop ng period na to. Kundi after ng period na to, pataas. Okay? So, ang far future natin, magiging masaya. Nandito yung The Sun eh. Bakit? Kasi, karoon ng transformation dito. Kumbaga, naalis niya yung sarili niya sa sitwasyon na toxic, saka maganda yung napili niya na desisyon. Ganun ang dating. So yan, ending na. So happy ending, in short. Walang regret. Tama yung napili niya. Anyways, since 27 minutes na to, dito na tayo sa susunod na deck. Hindi ko na magagamit to. Kaya lang bihira ko gamitin to eh. Baka palitan ko na. Saka na lang. Sa ibang panahon na lang. Ano to eh, matagal umulit. Kaya lang kulang na tayo sa time. Dito na lang tayo sa last deck ko. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi, enlighten. Illumination is near. A period of enlightenment and clarity awaits. Ito, protection. Create a safe space within the circle. You are protected and empowered. At ang huli, ito, alignment. Align your energy. Crystals can heal and amplify your intentions. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.